Malaki ang naipon ko nang ituro sa akin ito ng gasman. Tatagal ng matagal ang gas mo. May espesyal na tip ako para sa mga may baradong burner. Tingnan mo ang burner bago at pagkatapos. Talagang kamangha-mangha. Nakikita mo ba tong burner? Dami ko ng problema dito. Matagal ng barado to, hindi ako makapagluto. Marami, pag barado ang kalan, karayom ang gamit. Sayang pera at oras, hindi pa rin ayos. Pero ngayon, may simpleng paraan para maging bagong-bago ang kalan at tumagal ang gas. Una, gagamit tayo ng baking soda. Tama yan. Konti lang, para matanggal lahat ng kalawang sa kalan mo. Ngayon, pumunta tayo sa pangalawang hakbang. Kailangan mo ng lemon, ha? Piga mo ang katas ng lemon sa lalagyan. Huwag nang gumamit ng aluminum cleaner o sabon. Mag-aaksaya lang ito ng oras at pera at hindi aalisin lahat ng kalawang. Ngayon, kailangan mo ng isang hiringgilya. Mabibili ang mga hiringgilya sa kahit anong botika, ha? Pagkatapos, sipsipin ang lahat ng katas ng limon sa hiringgilya. May chemical ang limon na makapagpapalambot ng grasa sa kalan. Ngayon, gagamitin natin ang hiringgilya para maglagay ng katas sa butas ng burner. Ito ang makakatanggal ng bara sa anumang burner ng kalan. Kung gusto mo pang makatanggap ng mga tip, magkomento ka ng gusto ko. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood para batiin kita sa dulo ng video. Magkakaroon na ngayon ng malakas at mataas na apoy ang iyong kalan. Pagkatapos maglagay ng katas ng limon, hayaan ito ng 2 minuto. Ngayon, kailangan mo ng toilet paper o paper towel. Tiklupin ito ng maayos para maging makapal at hindi mapunit. Gamit ang daliri mo, punasan ang loob gamit ang papel. May gumagamit ng karayom sa paglilinis ng burner, pero hindi maganda ang resulta. So, solusyonan nito ang problema mo. Kunin ang papel at punas ng pabilog. Makikita mong sisipsip ng dumi ang papel. Tingnan mo ang dumi na lumalabas. Ulitin hanggang matanggal lahat ng dumi. Gawin ito hanggang malinis ang burner, ha? Tingnan mo ang dumi na natanggal natin. Gagamit ulit tayo ng hiringgilya para sa lemon juice. Nakita mo? Gamit ulit ng paper towel tapos na. Ikabit natin ulit at subukan kung gumana. Tingnan ang hina ng apoy dati. Tingnan natin pagkatapos linisin. Tingnan mo gaano kalakas ang apoy ngayon. Hindi ko na mailapit ang kamay ko dito. Kahanga-hanga, makatitipid ka ng gas. Kung narito ka pa, komento. Susubukan ko to para malaman kong napanood mo lahat. Bumabati kay Geraldo, Claudiana at Atilio. Salamat sa pag-follow at pag-komento. Ang iyong mga lumang kaldero ay kikilap-kilap ng higit pa sa salamin kahit na alisin ang sunog na mantika. Tama yan mga kaibigan. Para simulan ang trick ngayon, maglagay tayo ng kape sa isang lalagyan. Maglalagay tayo ng 2 kutsara pero hindi kailangang bagong kape. Yung kape na ginawa mo lang, huwag mong itapon. Magandang paraan ito para magamit muli. Kasama ng gilik ng kape, nagdagdag ako ng kalahating kutsara ng asin. Ang asin ay mahusay na natural na panlinis na tumutulong mag-alis ng dumi at mantika. At kapag pinagsama sa kape, pinapalakas nito ang kakayahang maglinis. At syempre, 2 kutsara ng sabon panlaban ng pinggan. Pwede mong gamitin ang anumang sabon na mayroon ka sa bahay. Tutulong ang sabon na matunaw ang mantika at kumalat ang halo sa buong palayok. At panghuli, 1 kutsara ng tubig. Mahalaga ang tubig para magkaroon ng tamang lapot ang ating halo. Pagkatapos idagdag lahat ng sangkap, haluin hanggang maging malambot na paste. Ang paste na ito ang magiging mahiwagang solusyon para linisin ang palayok. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano kabisa ang halong ito. Tingnan ang kalagayan ng kaserola, sobrang marumi nito. Ginamit ito sa pagluluto at naiwan ang matigas na mantika. Kuhanin natin ang ating timpla at lagyan ng kaunti sa ibabaw. Ikalat ito ng mabuti. Kumuha ng espongha at kuskusin. Hindi kailangan ng lakas, mahinang pabilog na galaw lang. Makikita mong unti-unting mawawala ang dumi at kikilanging muli. Ito ay napakasulit. Sabihin mo kung saang lungsod ka nanonood. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang abot ng aking mga video. Nakakasaya malaman na maraming tao ang sumusunod sa aking payo.
Tingnan ninyo ang resulta. Napakaganda. Ang kaserola ay kumikinang na parang bago. Gusto ko ito dahil madalas nating itapon ang ginamit na kape. Sa halip na itapon, magagamit mo ito lalo na sa mga coffee maker. Subukan mo. Pagkatapos gumawa ng kape, linisin ang kaserola at kikintab ito. Bigyan ng rating mula 0 hanggang 10. Mahalaga ang iyong rating. Kailangan kong malaman ang iyong opinyon sa video ngayon. Ang iyong puna ay tumutulong sa akin na mapabuti ang nilalaman. At iyon ang video para sa ngayon. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Kasiyahan ang magbahagi ng mga tip para sa inyong buhay. Iyon lang po para sa ngayon. Sana talaga ay nagustuhan ninyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at magkita tayo sa susunod. Maglagay ng sabon sa kumukulong tubig at magpapasalamat ka. Tumigil ako sa paggastos ng pera. At mga kaibigan, tama yan. Kung may sabon ka sa bahay, panoorin na to. May cool na trick ako. Sa trick na to, matututo kang paramihin ang iyong sabon. Una, hiwain natin ang sabon sa maliliit na piraso tulad nito. Ang maganda rito, mura lang. Isang sabon ay mga 10 piso lang. Pagkatapos hiwain, ilagay lahat sa kumukulong tubig. Tapos, haluin gamit ang kutsara o tinidor. Haluin hanggang matunaw lahat ng sabon. Susunod, kailangan natin ng blender. Pwedeng kamay lang, pero mas mabilis ang blender. Magdagdag ng 2 kutsara ng pulbos na sabon. Pwede kahit anong brand, ha? Tapos, haluin ng mabuti hanggang maging malambot. At mga kaibigan, talagang kapakipakinabang to. Kung susubukan mo to, siguradong hindi ka magsisisi. Ginawa ko to sa bahay at nagustuhan ko ang kinalabasan. Tingnan mo ang kinalabasan. Huwag mag-alala sa bula, hintayin lang bumaba. Ngayon magdagdag ng 2 kutsara ng puting suka. Magdagdag din tayo ng 2 kutsara ng asukal. Ito ang magpapaging glycerin-based ang sabon. Tapos, haluin lang gamit ang kamay. Pagkatapos, ibubuhos ko sa mga kahong ito para magkaroon ng ganitong hugis. Kung gusto mo, pwede sa hulmahan o maliit na lalagyan. Gamitin ang iyong imahinasyon. Ngayon, isara natin at iwan magdamag. Pagkatapos ng paghihintay, tingnan ang resulta. Tignan mo ang consistency. Alisin sa hulma at gupitin sa gustong laki. At makikita mo, marami itong nagagawa. Pwedeng panligo, panlaba at panghugas ng pinggan. Tignan niyo ang dami mga kaibigan. Maganda at napakatipid. Tingnan mo kung gaano kabula. Di alam ng marami ang lakas ng homemade soap. Ito ay malakas na glycerin soap. Ito ang sikreto sa pagdami ng sabon. Sana nagustuhan nyo. Yakap at kita tayo sa susunod na video. Huwag kumain ng wala ang halamang ito. Kailangan mo ito sa kusina at kainan agad. Kakaiba man, pero ang sasabihin ko ay maglalagay ka nito sa kusina. Bakit sinabi ng Indian Buddha na ilagay ito sa kusina? Magugulat kayo sa dahilan. Alam mo ba kung anong halaman ito? Sa mga gustong magtanim sa bahay o paso, ito ang kailangang halaman. Sasabihin ko kung bakit. Ang pangalan nito ay snake plant. Sa ibang lugar, tinatawag itong dila ng Bienan, espada ni San Jorge, at iba pa. Pero ano ang pakinabang nito sa iyo? Ang halamang ito ay sinaunang-sinauna. Alam mo bang ginagamit ito sa malalaking pagtitipon at handaan? Ayon sa kanila, ito raw ay nagpapaalis ng masamang espiritu sa bahay. Nag-aalis ito ng masamang espiritu, alitan, at negatibidad. Kung may taong may negatibong enerhiya, sisipsipin ito ng halaman at lilinisin ang tao. Kaya inirerekomenda rin ang paglalagay ng snake plant sa harap ng pinto. Ilagay sa pasukan dahil kapag may pumasok, sisipsipin nito ang lahat ng dala. Sisipsipin muna ang negatibong enerhiya, lilinisin ang lugar at papalamiginin ang hangin. Ang halamang ito ay inaprubahan ng NASA. Kinumpirma ng NASA na gumagawa ito ng maraming oxygen sa gabi. May 3 uri ako ng snake plant sa kusina para linisin ang hangin doon. Kaya lubos kong inirerekomenda ang halamang ito. Huwag kailanman pabayaang mawala ang halamang ito sa inyong tahanan. Minsan nagtataka ka,
Ang ganda ng rosas ko tapos bigla na lang namatay. Kaya tinatanong mo ang sarili mo kung bakit ito namatay. Diniligan mo at inasikaso pero namatay pa rin. Sa ganitong pagkakataon, maiisip mong baka inggit ang dahilan. May tumingin ng masama sa halaman ko, kaya bigla itong namatay. Pero ano ba talaga ang nangyayari sa ganitong sitwasyon? Ipapaliwanag ko sa'yo. Ang halaman ay may napakalakas na positibong enerhiya. Kung may pumasok sa bahay mo at nakakita ng magandang halaman habang may dalang negatibong enerhiya, minsan tinatawag natin itong inggit. Pero simpleng negatibong enerhiya lang yan ng tao at nasisipsip ito ng halaman. Ang halaman ay puno ng positibong enerhiya. Sisipsipin nito ang negatibong enerhiya ng tao at magbabalik ng positibo, kaya gumaan ang pakiramdam ng tao. Medyo kakaiba, no? Pero alam mo ba na sa bahay na puno ng halaman, mas malusog at masaya ang mga tao at mas mahaba ang buhay? Naniniwala ka ba na kaya ng halaman sumipsip ng masamang enerhiya? Maglagay ka ng halaman sa bahay? Kasi ngayon, marami ang gumagamit ng pekeng halaman. Kaya kung namatay ang halaman mo, hindi dahil sa kulang sa tubig o sustansya, nasipsip nito ang masamang enerhiya sa bahay at nagbigay ng magandang enerhiya para gumaan ang loob ng tao. May ganito bang halaman sa kusina mo? Pagpalain kayo ng Diyos at magkita tayo bukas. Lagi mong nilinis ang ref mo ng mali at di mo alam. Alam ng marami na maraming dumi sa rubber seal ng ref. Pero kung toothbrush, sponge o steel wool gamit mo, pasensya na, sinisira mo yan. Sa tagal, nasisira ng mga to ang goma. Kaya minsan, mahirap isara o di na talaga magsasara ang pinto. Nangyayari ito kasi di na maayos ang pagkakadikit ng rubber seal. Kaya ibabahagi ko ang sikreto ng homemade solution para malinis mo ng madali at di masira. Hindi mo na ulit gagamitin yung mga dating gamit mo. Sa isang lalagyan, magdagdag ng 250 ml ng tubig. Tapos, magdagdag ng isang kutsarang baking soda. Kailangan din natin ng dish soap. Magdagdag ng mga 150 ml. Ito gamit ko, pero pwede mo piliin ang gusto mong brand. Lastly, magdagdag ng kalahating tasang puting suka. Kapag ibinuhos mo, magre-react ang suka. Pero normal lang yan dahil sa baking soda. Pagkatapos, haluin mong mabuti ang lahat. Ngayon, hintayin mong tumahimik ang bula. Ilipat ang halo sa spray bottle. Gagawing mas madali ang paggamit nito. Tingnan mo kung gaano kadumi ang ref ko. Iniwan ko ito para ipakita kung gaano kabisa ang halo. Ispray ang halo sa buong goma ng pinto. Hayaan ito ng 5 minuto. Kumuha ng tuyong tela at punasan. Panoorin ang mahika. Natatanggal lahat ng dumi ng walang hirap. Talagang kahanga-hanga ang halo na ito. Pwede mong gamitin sa buong ref ng walang problema. Tingnan mo kung gaano kadaling tanggalin ang dumi kahit di kuskusin. Sa halo lang na to, nawawala ang dumi. Kung nakapanood ka hanggang dito, mag-comment ka. Gagawin ko to sa bahay para malaman kong nagustuhan mo at pinanood hanggang dulo. Shoutout kina Lucio, Antonio at Isabel mula sa iba't ibang lugar sa Brazil. Salamat sa pag-follow at pag-comment sa mga video. Kung gusto mo ng shoutout sa susunod, sabihin saan ka nanonood.